Hello mga ka-legit Daver Cats! Isang legit at talaga namang sikat na Daver Cats ang may katumbas na milyong halaga. Abay mo kaya tang mahihirapan ang TBJ production sa isang legit Daver Cats na ito. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver Cats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, kahapon ang dami pong nakamiss dito kay Miss Miles Ocampo dahil siya po ay wala or absent po sa EAT kahapon. And talaga namang na-miss po nating lahat ang presensya ni Miss Miles dahil nalaki talaga ang ambag ni Miss Miles dito po para mapasaya at ma-entertain ang maraming mga Daver Cats natin. At syempre, ito po mga photos na nakikita po ninyo ngayon, yan po yung kanyang suot dun po sa Passion Festival ng TV5 na inatinan po ng buong Daver Cats, diba? Very slay. Talaga masasabi mong ang ngiti po ni Miss Miles Ocampo is captivating talaga yun, no, sa lahat ng mga manonood. The reason why talagang siya po ay mahal na maraming mga legit Daver Cats. At hindi lang yun, dahil ipinost nitong si Miles Ocampo yung dahilan kung bakit siya wala kahapon. And tuwang-tuwa po si Miles dahil hindi niya ina-expect na magkakaroon po siya ng visitor doon po sa kanilang taping. Yun po ay si Miss Atasha Mulak and si Miss Raisa Madison. Yan, sa caption po niya, what? Miss na miss naman ako ng dalawang ito. Kasi nasa taping po siya ng Imagination kahapon. Every Thursday pala. Kaya wala si Miles dahil meron po siyang taping para dun sa kanilang game show. Kasama niya si Miss Ma Salvador, dito po sa nasabing show na ito. Kaya po wala po siya kahapon. So, biruin nyo, alam natin, kapag ang isang Daver Cats nagbibigay ng kasiyahan, talagang hahanap-hanapin po natin. Talagang, kumbaga parang kulang yung araw natin na hindi natin sila napapanood or nakikita. Ganon po yung pakiramdam ng ilan sa pagka-absent po nitong si Miles. At ngayon ito, pag-usapan natin to dahil talagang ito po ay pinag-uusapan sa online dahil alam ko po noong November 8, 2023 naglabas po ng isang news ang Abante Tonight kung saan dito po kinumpirma niya na si Alden Richards di umano ay sinusulot sa GMA. Kasi sa Instagram or sa isang Instagram post po ni Miss Manay Lolit Solis, ibinahagi ng kilalang showbiz columnist at talent manager na si Manay Lolit Solis ang juicy na chikang nasagap niya tungkol sa kapuso actor na si Alden Richards. Ayon kay Manay, may isa raw talent o media company na sobrang atat na kunin o sulutin ang Asia multimedia star. Dagdag pa niya, ginagawa raw ng nasabing media company ang lahat para mapasama sa bakuran nila ang aktor. Ito ang teksto ng kanyang IG post. Ang lakas ng chismis salbe, sinusulot daw ng isang production si Alden Richards, mukhang sobrang interest sa kanya ng nasabing talent media company. Kaya at all cost daw ang ginagawang hakbang. So far, pinapakita pa rin naman ni Alden Richards sa solid GMA siya, pero how long lalo na lahat ng ginagawa ng kabila para makuha siya. Bongga nga ang Alden Richards sa mukhang hot na hot ngayon para pag-interesa ng sobra. Sa bagay, iilan na lang ang parang hot sa viewers among our stars. Iba na kasi ang audience ngayon, lalo na marami ng competition sa viewers. Nandiyan ang Netflix, live streaming, mga games, kaya humihina ang hatak ng telebisyon. At parang yung ibang star, hindi kilalaan ng viewers. Naku, hindi ko akalain aabutan ko ang ganitong situation. Bring back the glory of showbiz, please. #ClassicLolita. Naging guessing game naman sa mga Marisol ang pagbablind item na ito ni Manay Lolit sa kanyang post. May mga mahadera namang nag-iintriga na hindi imposibleng mangyari ito. Actually, may mga nanghihinayang kasi sa talent at popularidad ng aktor dahil hindi ito nabibigyan ng tamang project lately. May mga nagwi-wish pa nga na sana magkaroon din ito ng seryeng magte-trending gaya ng huling TV series ni Dingdong Dantes na Royal Blood and Unbreak My Heart ni Joshua Garcia at bagong series ni Paolo
Polino. Say pa ng ilan na hirit nila kung mabibigyan lang ng bogang material at maaalagaan ay siguradong mananatili ito sa GMA7, which means may possibility po talaga na makuha ng TV5 yung media company si Alden Richards. Ito ay depende na lang po doon po sa desisyon ni Miss Goso na siya pong handler and manager po ngayon ng GMA Sparkle na under po si Mr. Alden Richards. Pero according po sa ilang mga write-ups na parang tinatapatan po ng millions ang talents po ni Mr. Alden Richards. Kasi once na makuha po siya, panigurado yan, imposibleng hindi mapasama yan sa legit Davar Cats. Kasi syempre si Alden Richards po ay meron po siyang exclusive contract. Kaso nga lang dahil sobrang masinop at syempre magiging malaking malaking kabawasan at malaking factor para talagang matalbugan at talagang wala na talagang ibubuga. Kumbaga parang sampal din po sa tape to kung gagawin po to kung papayag ang GMA Alam naman natin na meron pa pong kaso, 'di ba? So kung i-separate po nila yung sitwasyon dun po sa case na meron po ang TBJ at ang GMA, maaaring makapasok yan si Alden. Pero as of now, binibigay ko na po yung 101% na talagang hawak po ng GMA Sparkle ang desisyon. Wala po kay Alden Richards. Kahit gustuin pa ni Alden na mapasama sa legit Davar Cards, ay nako, kahit nga pag-guess ayaw How much more nililipat pa, 'di ba? So, ngayon pag-usapan natin to dahil meron pong mga nag-comment patungkol po sa last update natin. Sabi ni Jennifer, I don't think so. Sinabi niya before ang laki ng utang na loob niya sa TBJ, Davar Cats. Bago pa lang kasi si Zombie, mahina pa siya sa mga galawan like Karen, matututo na siya kay Raisa. Sabi ni Tony Santos, para sa akin if ever natanggalin siya, offer ng HO time, so be it. Di siya kawalan. Mas gusto ko pa si Miles sa Sugod Barangay. Si Zombie kasi is parang decoration na lang, whereas si Miles maganda ang rapport kina jowa. POV ko lang. Ayun. So ito naman po ang POV ni Mr. Tony Santos patungkol sa balitang ito, no? Kasi mino-offer po kasi kay Mr. Zombie Tongge na parang gusto po siyang kunin sa Showtime. Yun po ang nagsisirculate na news online pero wala pang confirmation yun. Pero if I were Zombie, I will not accept it at all, diba? Wag niyan tanggapin. Respeto po yun para po sa TBJ, diba? Sa mga legit Davar Cats. Sabi naman po ni Mr. Arnel Calyado, before the bashers compare, let it be known that Natasha is not familiar with Tagalog, having been brought up in the environment where English is spoken, not to mention having studied and completed her education in UK with honors. True. Alam nyo, yung mga bashers kasi, sila po yung mga tipo na parang, pag may napanood sila, narinig sila, magre-react agad sila. Hindi man lamang nila tignan yung ibang anggulo, no? Hindi man lamang nila i-check kung ano ba talaga ang nangyayari, no? Kung ano ba talaga yung ganap, bakit ganito yung taong yan, ba't ganyan. Basta makapag-comment lang sila, ganun po ang totoong bashers. Kaya yung mga bashers na yan, dapat yan, sabi nga ni Sir JDL, ang bashers is short for basura. Sabi po ni Teresita Taestrabon, sana ibalik na si Zombie, magaling siya. Ayun. So ito naman po ang request ni Ma'am si Teresita. So abangan na lang po natin what would be the future of Zombie, kung nakikita niya ba yung future niya dito sa TBJ's production. Di maganda, diba? So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!